Okay ba? Ayun no, napakaganda ng view natin sa araw na to. Pasensya na kung medyo malakas yung boses ko, tsaka medyo malapit tong mic. Kasi well, medyo maingay maingay yung agos ng tubig, but it's a beautiful day. Nasa isang river tayo ngayon. All in all, napakaganda ng araw na to, napakaganda ng location natin, and syempre, maganda rin ang ating mapag-uusapan. Dapat lang. Ayun no, may nag-take off na namang eroplano. Like what? Saan kayo papunta to? China? Europe? Anyway, nakaka-attempt na lumangoy na lang kung hindi lang sana malamig. Sobrang lamig ng tubig na yan kasi galing siya sa mga bundok. Yun na yun. Ay nako, may mga, anong tawag dito? Seagull? Seagull ba yan? Hindi ako pamilyar. Ang sarap na lang sanang mag-dive, maglangoy-langoy, 'di ba? Ang linaw ng tubig, tapos napakalinis din niya. As in, wala kang makikita mga dumi, mga basura. So, naalagaan ng maayos yung mga rivers dito sa Canada. And gaya ng sabi ko kanina, sobrang lamig ng tubig na yan. So, September na, and yung season ngayon medyo malamig na, kaya naka-jacket tayo ngayon. Ano ba to? Jacket bang tawag? Fleece? Hindi ko alam. Ito yung sitwasyon. Nasin ka ng isang tao. Let's say nag-hi, nag-hello ka sa taong to. It's either lalaki, babae, and then after 3 days kang nasin, saka lang siya nag-reply. Ngayon, magre-reply ka ba kaagad o papatagalin mo rin yung pagre-reply back? Ang gandang question niya na. Well, may mga taong, ang dami pa rin mga ibon, no? Ang ganda nilang panoorin. Tapos, pa-sunset na, ang ganda lang mag-chill. But anyway, magre-reply ka ba kaagad? Depende. Lalo na kung gusto nila yung taong to, 'di ba? May paghanga silang ganyan, crush nila, type nila, so magre-reply sila kaagad. Meron din yung babawi, gagantihan nila. Hihintayin niya munang 2-3 araw yung lumipas bago mag-reply pabalik. Revenge is real. Pero sa akin, anong point? Anong point na gagantihan mo siya? Kasi hindi naman siya required na mag-reply sa'yo agad-agad eh. Right? Bakit ka magagalit na nasin ka ng 2-3 araw? Buting ka, nireplyan ka pa eh. Diba? May mga taong nasin and then forever na siyang nasin. Hindi siya na-replyan, pabalik. That's it. Ngayon, kung nasin ka ng ilang araw, tapos nag-reply naman pabalik, that's good. Diba? Positive pa rin siya. Ay nako, wag mo ring ipapahalata na gusto mo talagang kausap tong taong to na magre-reply ka kaagad. Right? 3 days nga niyang sinin yung message mo, tapos saka lang siya nag-reply. Ngayon, pagka-reply back niyang ganyan, magre-reply ka kaagad? Wag muna. Yun yung solution ko. Wag agad-agad. Hindi lahat ng tao required na mag-reply ng mabilis kapag nag-text tayo sa kanila, nag-chat tayo sa kanila. 'Di ba? Ngayon, may mga sobrang busy. May mga lalaking siguro araw-araw nagtatrabaho, may business, o kaya nagba-basketball, so wala siyang time. Siguro, same thing din siya sa babae. Hindi porket somewhat single siya, right? Single yung status niya sa Facebook, that doesn't mean na wala na siyang ginagawa sa buhay. So, hindi sila required na mag-reply ng mabilis. Alam mo yun? Tapos, kapag nasin tayong ganyan, so what? 'Di ba? Stranger ka sa kanya, stranger din siya sa akin. It's all good pa din eh. Gaya ng sabi ko nga kanina, okay, nasin ka ng 3 araw, pero nag-reply naman eh. Positive pa rin talaga siya. So sa akin, siguro busy lang yung tao, hindi ka naman talaga priority, hindi ka naman boyfriend, hindi ka naman girlfriend ng taong to. So, kumbaga, bakit masasaktan yung loob mo? Hindi mo naman kailangang mag-reply kaagad after kang nasin ng 3 araw. Patagalin mo ng konti. May mga taong marurupok na kahit na nasin na nga lang silang ganyan ng ilang araw, ilang linggo. Tapos, once na nag-reply na yung taong to na nang sin sa kanila, magre-reply sila kaagad. Nakakatawa lang siya para sa akin. Ayoko maging ganun. Tsaka minsan sa buhay, ang hirap din i-judge yung tao. Bakit to nang sin? Grabe, snubber naman to. Allah, famous.
'Di ba? Nag-hi lang naman ako sa kanya, kinamusta ko lang naman siya, binati ko lang naman yung suot niya, naghagandahan lang ako sa kanya, 'di ba? Hindi natin alam yung storya nila. Pwedeng sa moment na nag-text ka, nag-chat ka sa taong to, siguro naka-receive siya ng bad news, right? Na kahit gaano pa kaganda yung compliment mo sa kanya, bad news yung natanggap niya. Siguro nawala yung pet niya. O 'di ba? Ang sakit sa puso nun. Kahit sinong tao yung mag-compliment sa iyo, gaano ka kaganda, kagwapo, kung nawala yung pet mo, malamang sa malamang, wala kang ganang mag-reply din. O hindi kaya, baka sobrang boring naman nung sinend mong message sa kanya. To the point na hindi niya talaga gustong replyan. 'Di ba? Napilitan lang siya after 2 days, after 3 days na mag-reply pabalik kasi naawa lang siya sa'yo. Baka ganun yung nangyari. Tignan mo muna, okay ba yung message na sinend mo? Boring ba? Dry ba? Ito yung hardest pill to swallow. Minsan, may mga tao din talaga na siguro hindi tayo trip, hindi sila interesado sa atin. And that's okay. Hindi naman lahat ng taong i-text mo, i-chat mo, magugustuhan ka rin pabalik. Pagkakita siguro niya sa page mo, sa profile mo, puro ka basketball o kaya puro ka gala sa labas, hindi ganun yung trip niya. Nung nag-DM ka sa kanya, hindi siya nagkaroon ng somewhat spark. Tsaka ang pinaka the best na gawin mo is huwag kang mag-reply kaagad. Kasi parang sinasabi mong okay lang na masin ka ng 3 araw, pero pagka-reply niya sa'yo, magte-text ka kaagad. Sa akin, hindi dapat ganun eh. Dapat, andun pa rin yung self-respect na tinatawag, 'di ba? Kung hindi siya interesado sa iyo, napilitan lang para mag-reply, hayaan mo na. Hayaan mo na, siguro iba lang yung trip. Gaya ng sabi ko kanina. And that's okay. Basta huwag ka lang magre-reply kaagad. Pagka-receive mo ng notification, kahit gaano mo kagusto yung taong to, kahit gaano mo siya ka-crush, wag dapat ganun. Wag ka pa rin maging desperate. Lalo na sa relationship. Kasi once na alam na ng taong to na gusto mo siya, obsessed ka sa kanya, may mga taong gagamitin yun eh. Ikaw na lang tong parang maghahabol sa kanya to the point na hindi na siya love, hindi na siya relationship talaga eh. Kasi ang relationship is two-sided dapat. As a lalaki, as a babae, parehas nyong gustong maging healthy yung relationship nyo. Hindi lang isa yung naghahabol and then yung isa gusto lang magpahabol always. Dapat hindi ganon. Anyway, ang ganda nung naging topic natin, ang ganda ng naging view ko dito. Medyo mahangin lang ng konti, but next time siguro maliligo ako dito. Anyway, huwag kang maging desperate sa love. Kasi may mga tao talagang hindi siguro interesado sa atin and then that's okay. Hanapin mo na lang yung taong interesado din na makausap ka, interesado din na makachat ka. Huwag mong sayangin yung oras mo sa taong hindi ka gusto. Ay, ang ganda. Ang ganda nung naging solution natin. Anyway, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, andito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada. See you next time!